Dalawang pulis sa Cavite arestado matapos mag-viral sa social media dahil sa pangungutong. At dating pulis na nahulihan ng mga armas habang papasok sa Campo Crame, posibleng maharap sa kasong may kinalaman sa gun ban. Si Ryan Isigue sa detalye. Rise and shine, Ryan. Hindi insidente mula sa isang road rage ang kuha ng video na ito, kundi aktual na pag-aresto ng PNP-CIDG sa kapwa nila pulis sa Bacoor, Cavite na sangkot sa pangungutong. The police officers allegedly used threat to coerce drivers and transport lead to providing these payments, which were supposedly intended for officials of the Bacoor Traffic Management Department and other individuals. Matapos na mag-viral sa social media, nagsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Kalaboso ang dalawang pulis na sina Police Senior Master Sergeant Joselito Bugay at Police Senior Sergeant Dave Gregor Bautista na nakatalaga sa Bacoor Police Station. Huli din ang sibilyan na umano'y tumatayong kolektor ng grupo na si John Louis De Leon. These individuals stand accused of collecting monthly payments known as payola from tricycle operators, drivers associations, and other transport groups. It is estimated that they amass around 1.5 million per month, with an average of 170,000 per transport group. Babala ng CIDG, huhulihin nila ang mga pulis na tiwali at lumalabag sa batas. Ang napakasakit nito, ginagamit pa nila yung mga marked vehicle para gawin yung mga illegal activities nila. And sabi sa atin ng ating Chief PNP, we cannot tolerate this. Masakit sa amin na huli ng kapwa natin mga polis, but we must do our job. Ang lokal na pamahalaan ng Bacoor humingi na rin ng tulong sa PNP upang malaman ang katotohanan kaugnay sa umano'y pagkakasangkot dito ng hepe ng Bacoor Traffic Management Bureau. So wini-weigh po natin yan, ma'am, whether kaya nga po nagko-conduct ng independent investigation at humingi na po ng tulong si Mayor Strike po sa CIDG po para mag-conduct po ng thorough investigation and surveillance po to really verify as to the veracity and truthfulness of the complaints that reached his office. Nakuha rin sa mga sospek ang 3 baril at mga bala. Dahil sa insidente, pinasisibak na ni PNP Chief Acorda ang hepe ng Bacoor PNP dahil sa command responsibility. In line with our one-strike policy, the Chief of Police will be affected. Samantala, inihahanda na ng PNP ang mga kasong isasampa laban sa lalaking nahulihan ng mga armas habang papasok sa Campo Crame nakarehistro sa isang security agency. Ang mga baril kasama sa mga nakumpiska ang nasa 11 handgun at 4 na shotgun. Ipapasok sana sa Campo Crame ang mga baril para sa isang safekeeping. Ang problema, walang may pakitang permit to travel at gun ban exemption ng suspect na nagpakilala bilang isang retiradong colonel. Mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Law at sa umiiral na gun ban ang suspect. With regards to the personality ng ating nahuli sa gate, allegedly, ganun nga ang sinasabi. And regardless of that, still, the elements of the crime, the elements or the provisions of the Omnibus Selection Code, andyan po yan. Unlike administrative case, these things can be considered as mitigating, but I don't know how it will be appreciated when it comes to the proving of the crime. No? Pero titignan natin. Ryan Lisiges para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.